Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. Welcome po sa ating Bible Study Online, and this is Solution with Laverne Ducot. Of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan na makakasama mula ngayon hanggang mamaya, at sa loob po ng medyo mahaba-habang minuto, tayo po ay sabay-sabay na matuto at pag-usapan natin ang mayaman at nananaga na kapahayagan ng salita na ating Panginoon. Once again, dito po yan sa Solution with Laverne Ducot, at maraming salamat po still for joining me tonight sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga suki at sa ating mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. At salamat din po dahil kayo po ay nagsasama at nag-iimbita pa ng inyong mga kakilala, kaibigan at mga kapamilya para sama-sama po tayo mapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Lalo tigit ay ilang araw na lamang po ay sasapit na ang Kapaskuhan, because tonight it's December 17. So we still have 8 days to go bago sumapit ang Kapaskuhan. So kumusta po kayo? Kumusta na po ba ang inyong mga paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan? Pero ang pinakamainam pong paghahanda na atin pong dapat isinasaalang-alang ay patuloy nating kilalanin at alamin na ang napakadakilang handog na inilaan sa atin ng Panginoong Diyos. Of course, may kinalaman po dyan ang ating mga pag-uusapan sa gabi ito. Kaya naman po, binigyan po natin as promised ng ikalawang yugto yung ating mga pag-uusapan, at magkakaroon pa rin po tayo ng unboxing dito sa ating Bible Study Online. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko muna batiin at pasalamatan ang ating mga kaibigan na nito mga nakalipas na araw ay talaga namang kami po ay napagpala at nakasama sa kanilang mga selebrasyon. Unahin ko na rin pong batiin muna ang mga churchmates namin, at talaga namang kami po ay talagang tuwang-tuwa pa rin sa amin nakalipas na Christmas party. Isipin niyo po, ito yung nakalipas ng mahigit 1 linggo. Pero hindi pa po kami makawala sa kagalakan ng aming pagdiriwang last, I think it was 2 Sundays ago. So, muli po binabati ko at pinapasalamatan ko ang ating mga churchmates sa Solution Grace Church, at atabayanan natin ang susunod nating Christmas party next year, 2025. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin at mga kapamilya natin sa ating church, sa Solution Grace Church. And speaking of kapamilya at ka-churchmate, gusto ko pasalamatan ang aking sponsor for tonight. Meron akong regalo na tinanggap at suot-suot ko na ngayon. Salamat ng marami sa regalo ni Ate Maisa Lapus. Yan, Ate Maisa, ikaw naman bagay na bagay. At syempre pa, may kinalaman dito ang Lapus family. Salamat, talagang parang isinukat po sa akin ang aking polo shirt for tonight. So maraming salamat. And of course, sa lahat po ng mga nagbibigay po ng pagpapala at biyaya sa inyong lingkod, sa ngalan po ng aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pananalangin at pagmamahal sa amin, at lalo tigit na damang-dama po namin ang inyong pagmamahal at biyaya ng Panginoon. So napakarami po namin natanggap na pagpapala at biyaya, at kami po ay umaapaw na sa mga biscuits kasi paborito po ito ni Kuya Aves. So maraming salamat. And of course, gusto ko rin pong batiin ng isa mapagpalang gabi, and I'm hoping na nanonood po siya ngayon, kasi finally, after a long time, ay na-meet na po namin last Sunday ang butihing may bahay ng Pastor Louie Cuevas, si Sister Rosalyn Cuevas. Maraming salamat po, Sister Rosalyn o Pastora Rosalyn Cuevas, at kayo po ay na-meet na namin in person last Sunday. Kami po mag-asawa, kasama na aming buong pamilya, ay nagpapasalamat dahil sa inyong pagtitiwala at pagtanggap po sa amin sa inyong sambahan ng Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal. At sila po ay nag-celebrate din ng kanilang Christmas party last Sunday. So, maraming salamat once again, Pastora Rosalyn Cuevas, at sa lahat po na bumubuo ng Gospel of Grace and Truth Christian Church Taytay, Rizal. At talaga naman pong napaka-pagpala ng gabing iyon. Ako po ay pinagpala talaga sa biyaya ng Panginoon. Ako pa ang nagwagi ng kanilang jackpot prize. So maraming salamat po sa mga sponsor at mga nagpala po sa inyong lingkod ng gabing iyon. At binabati rin natin advance happy birthday, dahil bukas
ay magse-celebrate po ng kanyang birthday ang aking pinsan, si Ate Irene Dalida. So happy birthday, Ate Irene, and we hope to see you next Sunday para ikaw ay aming makasama sa ating on-site worship celebration. Ay, hindi pala jackpot yun. Mali. Grand prize. Yun. Maraming salamat, Mami. At sa iyong pagtutuwid sa akin. So maraming salamat once again mga kapatid natin sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. And we hope to see you this Sunday. Kung available po kayo, please do visit us dito sa ating worship celebration dito po sa Las Piñas. And of course, binabati rin natin, na-meet ko po last Sunday si Sister Imelda Dang Mascarinas. Siya po ay, nagulat ako talaga, siya po ay talagang sumusubaybay sa ating Bible Study Online, Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po. Sila ba ay magkakaibigan, Mami? Nila Pastor Willie. Maraming salamat, Pastor Willie. Alam kong ikaw po ay ginamit ng Panginoon. And of course, si Sister Leonora Choi. Salamat. Magkakaibigan sila at magkakakilala. At talagang it's a small world dahil nung Sunday na iyon, kasama po ni Sister Dang Mascarinas ang kanyang mother-in-law na nanonood din po at kasama natin sa ating Bible Study Online. So, once again, thank you so much and we hope to see you soon sa mga susunod pang panahon. Sister Dang Mascarinas. And binabati rin po natin lahat ng mga nanonood ngayon. Sila Ate Jackie, sila Sister Lonila Bautista Buenafe. Kumusta po kayo? Thank you for joining us tonight. Sila Sister Sally and Brother Joel Rayo. Alam kong gugulatin nyo kami this coming Sunday at makasama natin sa ating worship celebration. Of course, Sister Lizelle Flores Pilotin, ang butihing sister ni Ate Amiel. Salamat po for joining us tonight. Sister Ana Lorenzo, kasama rin natin Sister Corazon Balikas. At nandyan din si Brother Makoy Alcantara, ang buting hubby ni Ate Jackie Alcantara. Binabati rin natin si Ashley. Yes, good evening sa iyo, kapatid. Bata pa ni Ashley, ano? Isa po sa mga bunso namin sa media department ng Solution Grace Church. And salamat po for joining us tonight. Narito rin sila Sister Meruela Corpus. Yun, maraming salamat po for joining us tonight. At welcome back to Manila. Binabati natin si Sister Maylene Magadia. Siya po ay nandito muli sa Manila. And salamat po. Kayo po ay iningatan ng Panginoon at nakauwi. At sa inyo pong magkaroon po kayo ng isang masayang pagbabakasyon dito sa Pilipinas. Of course, sila po ay nasa Batangas. So, Sister Maylene, stay blessed and stay safe. At salamat po for joining us tonight. Yes, at tayo po ay tuloy-tuloy na at pag-usapan na po natin, alamin natin ang magagandang bunga ng regalo sa atin ng Panginoon. Of course, tonight, meron tayong pag-aaral. Ito po ay binigyan ko po ng title pa rin, Unboxing the Gift of Christmas. And this time, as promised, last Tuesday, meron tayong part 2. At bakit nga ba unboxing the gift? Bakit hindi gifts? Kasi po, isa lamang po talaga ay binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na regalo. At yan po ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Yung kanya pong pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa atin ay talaga namang tinamasa po natin ang nananaganang napakaraming biyaya sa kanya. At ipagpapatuloy po natin ang ating unboxing tonight. Kaya po, sa mga kaibigan natin nanonood ngayon, please join me as we unbox the gift of Christmas. At gusto ko pong malaman din ang inyong mga saloobin at ibigay po sa amin ating kasagutan because we have still question for tonight. At ito po yung ating tanong na gusto ko po sana kayo po ay sumagot din po, ilagay sa ating comment section. Now, this is our question for tonight. Why did Jesus have to be born? Bakit nga ba kinailangan pang isilang na ating Panginoong Jesus sa mundong ito? At atin pong alamin ang kasagutan sa pagpapatuloy. Dito lang yan sa inyong Bible Study Online na at nagpapatuloy po tayo dito yan sa ating Bible Study Online. And once again, sa mga tune in lang, welcome po dito sa Solution with Laverne Ducot. And that's me, ako po ang inyong kaibigan,
Nasasamahan po kayo mula ngayon hanggang mamaya at actually kanina pa po tayo nagsimula. At balikan po natin ating question for tonight. At gusto po malaman ang inyong mga kasagutan. Pwede po isulat sa ating comment section, why did Jesus have to be born? Bakit nga ba kinailangan pa isilang na ating Panginoong Jesus? At sa ating pong episode, of course, tonight, binanggit ko na kanina, ating pong episode ay Unboxing the Gift of Christmas. And this time, it's part 2. Now, sa mga nagtatanong, bakit gift lang? Bakit hindi plural gifts? Kasi po, isa lamang po ang dakilang handog na inilaan sa atin ng Panginoong Diyos. At siyan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At nang siya po ay ating tinanggap, talaga namang nananagana po sa biyaya ang isang mananampalataya kapag siya po ay naglaan ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Siyang katerbang, i-unbox niya na talagang inilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. And tonight, ito po yung ating bibigyan ng pansin. At napakasarap pong gawin yung ina-unbox natin, yung isang regalo, pero ang daming mga benepisyong laan sa atin ang Diyos. At kung kayo po ay ready na, ako po ay ready na, pero bago tayo magtuloy-tuloy, pwede po ba ako maglambing lang? Kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan sa ating programa, please paki-share yung ating broadcast at ibahagi po sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, at syempre pa sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay hindi lang tayo yung natututo bagkus ay mas malayo pa at mas marami pang naaabot ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And of course, once again, maraming salamat po for joining us tonight. Sila Sister Edna Jeronimo, ang butihing may bahay po ni Kuya Freddy Jeronimo. Maraming salamat po. At we're hoping na you are joining us tonight. You're able to join us tonight. At binabati rin po natin ating mga kapatid, sila Brother Mariano Ching and si Dr. Irene Ching. Binabati rin po natin ng sila Brother Robert and Sister Josie Galon. At ang buong Galon family, even sila Amang, kumusta na po kayo? Miss na namin kayo. At binabati rin po natin ang mga kapatid natin. Once again, sa Taytay, sa Gospel of Grace Christian Church, kumusta po kayo? At kasama natin every Tuesday night sila Brother Alan, Sister Anding, sila Ate Ana and Brother Ewat, sila Kuya Jason at saka sila Ate Nika, sila Principal Helen at Brother Vicky Losito at sino pa ba? Sila Mami Susan Cuevas, sila Ate Edsel at saka si Brother Ver. Sana wala akong nakalimutan, sila Brother Roel and Sister Marisa Paganpan. Nandiyan din si, tinatawag ko na siya, Pastor Ariel. Yan, maraming salamat po. And of course, sila Sister Helen, si Teacher Helen. Kumusta po kayo? At salamat po for joining us tonight. So, mga kaibigan, once again, ating pong message title ay Unboxing the Gift of Christmas Part 2. At ready na po ba kayo? Ang sarap mag-unbox Last Tuesday, ay tinalakay po natin at nagkaroon po tayo ng unboxing yung napakarami pong kaalansabay na biyaya, bagaman isa lamang po yung ibinigay na handog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang dami pong mga benepisyong nakamit ng isang mananampalataya kapag siya po ay nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. At salamat na lang, ang lahat po ng mga pagpapalang ito ay tinamasa natin dahil sa Kapaskuhan. At dalayan ko po sa ating mga pag-uusapan sa gabing ito, kapag natapos na tayo sa ating unboxing ng mga kamanghamanghang kaloob sa atin ng Diyos, ay magkaroon po tayo ng lalong malalim na appreciation sa Pasko. Lalo po maging makulay ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong 2024. But of course, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, magkaroon tayo ng quick review. Kasi last Tuesday, pinag-usapan na natin yung mga dahilan na bakit nga ba inilaan ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong anak. Why did Jesus have to be born? Binigay ko na po sa inyo yung 7 mga dahilan. So, magkaroon tayo ng pagbabalik tanaw. Dito tayo magsimula sa number 7 na kung saan dito po tayo nagtapos last Tuesday. So, let's go back to number 7 na pinag-usapan natin. Why did Jesus have to be born? At tinalakay po natin last Tuesday ay to be the propitiation for our sins. Pag sinabing propitiation or propitiation, ito po sa Tagalog ay
ay nagsilbing pampalubag loob sa galit ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kasi po ang Diyos, siya po ay banal. At ang Diyos na banal ay kinamumuhian po niya ang kasalanan. Ngayon, tayo po bilang mga tao, kung bakit inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at nagsimula po ang lahat sa araw ng Kapaskuhan, ay dahil galit siya sa kasalanan. Ang mga tao po ay minana ng tao, bawat isa, ang kasalanan mula sa pagsuway ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. Now, ano pong ginawa ng Panginoon para iligtas niya tayo mga minamahal niyang nilikha? Inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, kanyang dakilang kaloob. So, i-unbox na po natin. So, number 7, inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak to be the propitiation or the atoning sacrifice for our sins. Now, ano ba yung propitiation, pampalubag loob? Parang gaya po ng aking illustration last Tuesday, sa mga radio station, no, ako po yung nagtatrabaho sa isang radio station, para po pangalagaan yung building namin at saka yung transmitter, nag-provide po ang opisina ng tinatawag na lightning rod, na kung saan ay kapag kumikidlat po, ay sisip-sipin po nito, hinahayaan niya yung bagay na ito, itong aparato ito, na imbes na tamaan na kidlat yung aming building o yung aming opisina o yung aming transmitter, yung lightning rod na lamang po ay nagsisilbing para sa kanya na lamang po tumama yung kidlat. Nang sa gayon ay hindi po maapektuhan ang aming broadcast at hindi rin po masira yung aming mga gamit. Now, sa konteksto po natin pinag-uusapan, sa krus ng Kalbaryo, salamat sa Pasko. Dahil kung wala pong Kapaskuhan, wala pong pagkasilang ang bugtong na anak ng Diyos, hindi po magkakaroon ng pagpapako sa krus. At doon po sa krus ng Kalbaryo, nagsilbi pong lightning rod ang ating Panginoong Hesukristo para kanya pong angkinin ng mga bagay na masasama which it did not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya so that we would receive all the good things in life. Ang tawag po dito ay biyaya because we do not deserve all these good things in life. So inangkin po na ating Panginoong Hesukristo na dapat sana na tayo ang tinamaan. Pero salamat sa Diyos, salamat sa Kapaskuhan, inilaan niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. 1 John chapter 2 verse 2 tells us, and He Himself, yung He po dito, capital H, referring to Jesus, He Himself is the propitiation for our sins and not for ours only, but also for the whole world. Yes, napakabuti po ng Diyos. Inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak to be the lightning rod para siya na lamang pong tamaan ng masasakit na kidlat ng kasalanan. Hindi lamang po para sa atin, but bagos ay para sa buong mundo, sa bawat isa sa sasaang katauhan. Now, pag hindi po tinanggap ng sino man ito, hindi niya mararanasan ang biyayang ito na inilaan sa atin ng Diyos. Sayang, nilaan po niya para sa lahat. It's inclusive, it's for everyone. Pero, kung hindi po nila tatanggapin ang napakagandang biyayang ito, wala kayong i-unbox. Pero kung tayo pong tinanggap natin ang mayamang biyaya sa atin ng Diyos, kaya po tayo nagkakaroon ng unboxing tonight. Amen and amen. Now, nung tinanggap po ito ng Panginoong Hesukristo, ang tingin na ngayon sa atin ng Diyos, tayo po itinuturing na niya bilang matuwid sa kanyang harapan. Kaya naman, ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 2 Corinthians 5, verse 21. For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So that's number 7. Number 8 na po tayo. Why did Jesus have to be born? Dito na, simulan na po natin. To bring us grace and truth. Alam niyo po, sa lumang kasunduan ng kautusan, ibinigay po ng Diyos ang kanyang kautusan sa pamamagitan ni Moises. But praise God sa kalooban ng Diyos na ilaan sa atin ang kanyang bagong pakikipagkasunduan. Hindi lamang po ito ilaan para sa mga Hudyo, damay po dito ang mga hentil na kagaya mo at kagaya ko. Now, kailan po nangyari po ito? Salamat sa Panginoon, merong Kapaskuhan. Dahil sa Kapaskuhan, isinilang ang Mesyas at dahil meron pong isinilang na Mesyas, sa pagdurusa po niya doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan, humantong sa kamatayan, doon po naitatag at inilaan mismo ng Diyos ang kanyang biyaya at katotohanan. Grace and truth came in the person of Jesus Christ. Kaya naman po, pinawalang kabuluhan na po ang lumang kasunduan ng kautusan at dahil po meron po isinilang sa sabsaban at ang isinilang sa sabsaban ang ating Panginoon Hesukristo ay naging dahilan para siya po ay dalhin ng Diyos sa krus
ng Kalbaryo at sa kanyang kamatayan na itatag at inilaan sa atin mismo sa katauhan ng ating Panginoon Hesukristo ang biyaya at ang katotohanan ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So dalawa na po yung ina-unbox natin tonight. Amen. Salamat sa Panginoong Jesus. Siya po ang mismong inilaan ng Diyos bilang kanyang biyaya at katotohanan. So nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Kung kayo po napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pakilagay po sa ating comment section. Amen. Yan. Maraming salamat po. So, that's number 8. Dito na tayo sa number 9. Why did Jesus have to be born? Unbox na po natin. Excited na ako. What is number 9? Number 9 is to give us everlasting life. Salamat sa Kapaskuhan. Ito, ina-unbox na naman sa atin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kaloob. Binigay po ng Panginoong Diyos, ng ating Ama, ng ating Aba, ang kanyang bugtong na anak para maranasan po natin ang walang hanggang buhay o everlasting life. Amen. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that is Jesus Himself, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po ba, kailan po nagsisimula ang everlasting life sa isang nanampalataya sa Panginoong Jesus? Kung kayo po ay at the moment na you believed and you received Jesus as your Lord and personal Savior, this is good news. Doon na po nagsisimula yung tinatawag na everlasting life. Amen. Hindi po mararanasan ng isang mananampalataya ang everlasting life kapag siya po ay sumakabilang buhay na. Hindi po. Ngayon pong tinanggap mo, once again, at the moment you believe, you put your trust in Jesus and His finished work on the cross, everlasting life happened already. Amen. And this is good news. So, ibig sabihin, kung kayo po'y mananampalataya na, nagsisimula na po at nararanasan nyo na ang buhay na walang hanggan. Amen. At panghawakan po natin ito, dapat malinaw sa ating isipan. At salamat na lang, ang buhay na walang hanggang ito ay naging posible dahil inilaan sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Salamat sa Pasko. Inilaan niya ang kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan. 1 John chapter 3 verse 14, yung first part. We know that we have passed from death to life. So tayo po mga mananampalataya, tayo mga born-again Christians, hindi na po tayo nag-aantabi ng kamatayan because we have passed from death unto life. Kapag sakasakali po na kayo po ay lumisa na sa mundong ito, hindi po natin tinatawag na kamatayan yun. Yun po ay ayon sa Biblia ay pagtulog lang. Wala na po kamatayan na nakalaan sa ating mga mananampalataya because we have passed from death unto life. Amen. Actually, yung atin pong kabilang buhay ay mas buhay na buhay. Yun po yung buhay na walang katapusan. Kasi nagsimula na nga po ang buhay na walang hanggan the moment you believe and you put your trust in Jesus and His finished work on the cross. So tuloy-tuloy na po ito. Grabe, ano? Ito po ang unboxing na nangyayari sa atin. Talaga namang pag ikaw ay isang mananampalataya, talagang wala na pong puwang sa isipan natin talaga ang salitang kamatayan. Dahil ang regalo, ang handog sa atin na buhay ay mismo ang ating Panginoon Hesukristo. Amen and amen. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. 1 John chapter 5 verse 18, bilang patunay that we have passed from death unto life. We know that whoever is born of God, pwede rin po natin sabihin dyan, we know that whoever is born again does not sin. But he who has been born of God or born again keeps himself, and the wicked one, referring to Satan, does not touch him. So wala na po siyang karapatan ng kalaban na kantiin ang isang mananampalatayang alam po niya ang mga kaloob na ina-unbox niya. Alam niya kung ano po yung biyayang nakamit natin. Ang dakilang handog ng Diyos sa atin, ang Panginoon Hesukristo. Kapag alam po natin ang mensahe ng biyayang ito sa ating Panginoon Hesukristo, eh dapat malinaw sa atin na talagang ang diablo, this is good news, wala na po siyang kapangyarihan at karapatan para kantiin po tayo. Amen. Hindi po ba ito mabuting balita? So, ang sarap ng ginagawa nating unboxing tonight. Amen. So, once again, purihin ang Diyos sa kaloob na regalo ito. Nananagana po tayo sa magagandang balita ating pinag-uusapan. So, that's number 9. So, dito na tayo sa number 10. Why did Jesus have to be born? To give us the gift of no condemnation. Amen. So mga kapatid, John 3:17 tells us, for God
did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, kapatid, kung kayo po ay nakakapakinig ng mga mensahe sa inyong mga simbahan na pagpasok nyo sa church nyo, nung unang pagpasok nyo, masaya kayo. And then habang pinapakinggan yung mensaheng binibigay sa pulpito, nakukundina po kayo. Well, sa totoo lang, kapag ganyan po ang nararamdaman po ninyo, hindi po yan ebanghelyo. Because sabi po ng talata ating binasa, for God did not send His Son into this world to condemn us. But, bakit nga ba? Because condemned na po tayo sa mundong ito eh. Inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak, salamat sa Kapaskuhan, at ito po ina-unbox sa atin, wala nang dahilan para kondinahin tayo, but that word through Him might be saved. So ang dapat napapakinggan po natin ay mensahe ng wala ng paghatol. Kung kayo po ay nasa Panginoon Jesucristo na wala na talagang guilty verdict and even punishment, according to Romans chapter 8 verse 1. Basahin po natin yung talatang ito. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa Amplified Version, in-amplify po niya yung word na no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Wala na po talaga. And this Christmas, the best gift you must receive is the gift of no condemnation. Alam niyo po kung bakit? Wala na pong nakalaan na hatol sa atin ng Diyos because Jesus on the cross was condemned. He was judged and punished so that you will never, ever be condemned, judged, and punished anymore. And that's the good news. Kaya po ang sarap po nag-unbox at sarap po ng mga ginagawa natin sa ating pag-aaral na ito. Kaya po kung meron kayo napapakinggan na mensahe na ang Diyos ay galit na galit sa'yo, kukondinahin ka pa rin, pag-agalitan ka, kagaya po ng mga naririnig ko ngayon sa Reels na nakakalungkot, na kumakalat na isang pastor na talaga namang kinokondina at na pinapahiya niya yung kanyang mga miyembro. Hindi po ito ang ebanghelyo, mga kapatid. At of course, hindi natin kinokondina yung pastor, kinokondina ko po yung kanyang gawain dahil hindi po ito gawain ng Diyos kasi napapasama po niya ang pangalan ng Panginoon. So we have to pray for this pastor. Huwag po natin siya kondinahin. But let us pray for him na mabuksan po siya sa tunay na mensahe na ebanghelyo. Mga kapatid, once again, Romans 8 verse 1 tells us, there is therefore now no condemnation. Kung hindi nga po tayo kinokondina ng Panginoon, bakit natin kukondinahin ng mga miyembro natin kung kayo po ay mga pastor na kagaya ko? Ang trabaho po natin, ang responsibilidad na inaatang po sa atin ng Diyos, tayo po bilang mga under shepherd, hindi po para hatulan, pasakitan yung ating mga miyembro. Hindi po natin sila binibit, but we feed them with the word of Christ. Of course, meron pong pagdidisiplina, pero meron pong tamang pamamaraan. Ang ginagamit po natin pagdidisiplina ay ang mismong salita ng Panginoon. Pero wala tayong karapatan na ipahiya po sila sa pulpito o paringgan po natin sila. Yan po ay hindi po talaga marapat. At kung ginagawa po nyo yan bilang mga pastor, it's unbecoming of a pastor. So hindi po talaga dapat po at marapat na ginagawa po natin po iyan. John chapter 5 verse 24, bilang patunay na kung kayo po ay na kay Kristo Jesus na, wala na pong nakalaan na parusa at hatol ang Diyos. Most assuredly, I say to you. Take note most assuredly, tinitiyak ko. Sabi po ng talata, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. Now, mga kaibigan at mga kapatid, by receiving the gift of no condemnation, you will stop condemning yourself. Amen? And you will also stop condemning other people. Kasi minsan, kaya po natin nakukondena yung ating kapwa kasi we feel condemned. Akala natin, yung mensahe na ebanghelyo, kinokondena tayo. No, hindi po dapat ganoon. Ang ebanghelyo po, it's all about Jesus and His finished work on the cross. And I believe kapag ito po ang pinipreach sa inyong mga churches, ay talaga pong makikita po natin na si Kristo po ang bida, hindi yung mga tao. Now, kapag si Kristo po at nasa Kanya po ang focus ng mensahe ng inyong mga pastor sa inyong pulpito, ay talaga pong mananagana po sa inyo yung mensahe o yung pagtanggap ninyo, the gift of no condemnation. So ito po ang pinakadapat nating tinatanggap this Christmas. Receive the gift of no condemnation. Ang sarap i-unbox ng kaloob sa atin ng Diyos. So that's number 10. Dito na po tayo sa number 11. Why did Jesus have to be born? Jesus made the Holy Spirit available to us. Amen. Salamat sa Kapaskuhan. Inilaan po ng Diyos
ang kanyang bugtong na anak sa atin ang pinakadakilang handog ng Diyos para sa atin. Dahil nilaan po ng Diyos sa ating mga mananampalataya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Salamat po sa Kapaskuhan dahil kung wala pong ipinanganak na Mesaya, hindi po ba isa sa katuparan na ilaan sa atin ang banal na Espiritu. At ang paglalaan ng banal na Espiritu na ipinangako sa atin ng Diyos, gaya sa kanyang salita in John chapter 14, hindi po ito paalis-alis ng banal na Espiritu because sabi po sa Biblia, kapag inilaan po niya ang kanyang banal na Espiritu, siya po ay mananatili sa atin magpakailanman. At ito po ay naisa katuparan dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay patutuhanan natin. This time, basahin natin ang John chapter 16. Muna, verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, or the Holy Spirit," yung po helper dito in Greek, it's parakletos. It means alongside helper. Now, pag sinabi alongside helper, hindi po niya kayo iiwan ni pababayaan man. The helper will bring, dito muna tayo kuya sa John chapter 16. Let's go back to verse 16. "The helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you." And that's why noong panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, ay sinabi niya na ako muna ay lilisan pansumandali. At kapag siya po ay lumisan, ihahatid niya sa atin, ipadadala niya ang banal na Espiritu ng Diyos. And it happened sa atin po ngayon. Bilang mga mananampalataya, inilaan na po ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po ay nananahan at mananatiling mananahan sa ating mga born-again spirit at hindi na po siya lilisan magpakailanman. Now, bilang patotoo, basahin po natin ang this time John 14 verse 26. "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you." So kapag meron po kayo nakakaligtaan, nandyan po ang banal na Espiritu, i-maximize po natin siya. At hindi tayo pababayaan, hindi tayo hayaan ng Diyos na kapag tayo po may nakakaligtaan, meron tayong mga bagay na kailangan na maalaala po natin, you have to ask the Holy Spirit for guidance and He will lead you in all truths and He will put to your remembrance everything na sinabi po na ating Panginoon Jesucristo. Yun po yung beauty. Yun po yung napakagandang unboxing na ginagawa natin sa ngayon. Salamat sa Kapaskuhan. Dahil po sa Kapaskuhan, may isinilang at nilaan po sa atin ng bugtong na anak ng Diyos para doon sa krus ng Kalbaryo ay maihain niya ang kanyang katawan bilang haing handog na humantong sa pagdurusa at kamatayan at sa kanyang kamatayan na ihatid po sa atin ang mga mabubuting kaloob na ito. At syempre, hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Jesus dahil makalipas po na 3 araw mula sa kanyang kamatayan, siya po ay nagkaroon ng buhay, pagkabuhay na maguli. Actually, yung word na Pasko, nabasa ko lamang po ito. Ito pala itumutukoy sa Pasko, yung Christmas. And at the same time, yung Pasko ay pwede rin po natin gamitin sa resurrection. Kaya nga po meron tayong pagbati ng Pasko ng muling pagkabuhay. So mainam po talagang binabati rin natin sa Tagalog yung ating mga kababayan, maligayang Pasko. Referring to the Christmas at saka yung resurrection. Kasi yun naman talaga ang ibig sabihin po ng Ebanghelyo. Amen. John chapter 14 verse 26. Let's go back to this verse. "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name." Take note mga kapatid, ipinadala na po ng ating Ama sa Langit ang kanyang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Now, ito pang mabuting balita. Ang banal na Espiritu po, hindi siya lilisan sa mga mananampalataya. He will abide with you forever. Wow, ang sarap pong unboxing na ito. Kaya kung meron po kayong teaching na napapakinggan, ang banal na Espiritu ay umaalis po sa inyo, and then pag kayo po nag-repent, babalik na naman, hindi po ito New Covenant teaching. Mali po yun. Hindi po yung tamang theology. Because under the New Covenant, the pure grace, dahil po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Jesucristo, ang banal na Espiritu ay hindi na po lumilisan sa mga mananampalataya because siya po ay mananahan sa ating born-again spirit for how long? Forever. Amen at amen. At ang atin pong kaligtasan ay makatitiyak tayo. Alam niyo po kung bakit? Dahil tayo po ay silyado na ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 1, verses 13 till 14. "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,
Verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. So yung pong Holy Spirit, tayo po isilyado na, ito ay down payment ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, tayo po ay binili na niya at para sa Kanya na. Amen. So ito pong napakagandang biyaya na dapat natin tinatanggap. So once again mga kapatid, kung kayo po isang mananampalataya na, angkinin po natin, ang banal na Espiritu ay mananahan sa inyong born again spirit for how long? Forever. Pakilagay po sa ating comment section. The Holy Spirit will abide with me forever. Amen. So that's number 11. Number 12 na po tayo. Why did Jesus have to be born? To be an heir of the blessings of Abraham. Amen. Now, bilang mga nakikristo Jesus, lahat po ng pangako ng Diyos kay Abraham ay laan din po sa atin. Kasi meron akong naririnig na nagtuturo sa ngayon, sinasabi nila yung Jeremiah 29 verse 11 is just for the Jewish people. Now, ito po ay gandang pangako ng Diyos. O, pagpalagay na po nating tama sila doon. Pero alam niyo po ba, bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, bilang nakikristo Jesus, bilang mga born-again Christians, alam niyo po ba, lahat po ng pangako ng Diyos kay Abraham, ng mga biyaya at pagpapala, ay inilaan din po ng Diyos para sa ating mga hentil. Amen? So dito po tayo, yung ating pong ika-12 dahilan kung bakit po inilaan po sa atin ng Diyos at kinailangan pang isilang ang kanyang bugtong na anak. So ina-unbox na po natin to be an heir of the blessings of Abraham. Galatians chapter 3 verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So kabilang na po tayo sa mga pagpapalang inilaan ng Diyos kay Abraham. Amen and amen. Galing, ano? So that's number 12. So dito na tayo sa number 13. Why did Jesus have to be born? Number 13, unboxing natin. Ito po yung ika-13 reason. To be a kinsman, redeemer, man's only savior. Pag sinabing kinsman, ito po ay kamag-anak na lalaki na siyang tutubos kung meron kayong utang. Sa panahon po ng mga Hudyo, ay kung kayo po ay nababaon sa utang, dapat meron kayong kamag-anak na lalaki na mayaman, yun po ang unang requirement. Mayaman at willing kayong tubusin at mahal na mahal kayo. At yun po ay, yung requirements na yun ay natagpuan po natin sa ating kinsman redeemer who is Jesus Himself. So ina-unbox na po natin. Wow! So ang ating Panginoon Hesukristo po, bakit natin naging kauri? Bakit natin naging kamag-anak? Siya po ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen! So tayo po ay meron ng dahilan at ang ating Panginoon Jesus may dahilan para tayo po itubusin. Kinsman, kamag-anak na lalaki. Siya po ay mayaman, of course, at ang maganda po, meron siyang kakayahan, meron siyang kayamanan, at willing po siyang tubusin tayo. At yun po ay pinatunayan niya, hinayaan po niya ang kanyang sarili sa unang Kapaskuhan para isilang, nang sa gayon ialay po niya ang kanyang katawan bilang haing handog doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. 1 John chapter 2 verse, dito tayo sa, John chapter 1 tayo, kuya, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Sundan po natin Matthew chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from the sins. Luke chapter 2 verses 10 to 11. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings, or good news of great joy, which will be to all people. Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And of course, John chapter 1 verse 29. Finally, last verse for tonight. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So ibinigay po ng Diyos ang kanyang kordero bilang kinsman redeemer. Na ang tao po, napakarami nating utang. Dahil po ito ay dahil sa kasalanan ni Adan. At ito po ay minana natin. Salamat na lang. Bagaman tayo po ay baon sa utang, meron po inilaan ng Diyos na kinsman redeemer. Isang kamag-anakang lalaki na may kakayahan. At meron pong pagnanasa na tubusin tayo. At yan po ay salamat na lang isinilang doon sa
batuhang sabsaban at inilaan po niya ang kanyang sarili para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang katuparan ng ating lubusang katubusan. Salamat sa Panginoong Jesus. Now, bilang pagtatapos, balikan po natin ating question for tonight. Why did Jesus have to be born? Now, mga kapatid, bakit nga kaya sa tingin mo kinailangan pang isilang ang ating Panginoong Jesus doon po sa sabsaban? At bakit merong unang Kapaskuhan? So ito po yung ating solution for tonight. Let's go back sa mga unboxing na ginawa natin kanina. Reasons number 7 until 13. To be the propitiation for our sins. That's number 7. Number 8, to bring us grace and truth. Number 9, to give us everlasting life. Number 10, to give us the gift of no condemnation. Number 11, Jesus made the Holy Spirit available to us. Number 12, to be an heir o tagapagmana po of all the blessings of Abraham. And finally, number 13, to be a kinsman redeemer, man's only savior. Once again, pag sinabing kinsman, kapag anakang lalaki na tutubos, na may kakayahan at mayroong pagnanasa. At yan po ay napatunayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. So kaibigan, salamat na lang dahil inilaan po niya ang kanyang buhay at matamasa po natin. Ito pong napakagandang unboxing natin. Sabi po dito muna tayo sa John chapter 10, 10, yung ikalawang bahagi, sabi po ng talata, I came, si Jesus po ang ating Panginoon nagsasalita dito, that they may have and enjoy life. Yung pong word na life dito, it's Zoe, it's the God kind of life, a life that is real and genuine, a life active and vigorous, a life that comes directly from God and have it in abundance to the full till it overflows. So ito po ang dahilan ng Diyos kaya po siya naparito. I would like to leave you this truth to ponder, truth to think about. Jesus did not come into our world to make bad people good, but He came to make dead people live and enjoy His gift of life to its fullness. Amen. So mga kapatid, kapag tinanggap natin ating Panginoon Hesukristo, ang dami pong unboxing na magaganap sa atin. And I'm telling you, every single day, mamamangha po kayo. At talaga naman, mapapasabi ka, mapapasigaw ka. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Aba. Salamat, Ama. Buti na lang may Pasko. Maraming salamat po for joining me sa ating Bible study online. Di pa po tapos sa ating gawain. And this time, gusto ko pong anyayahan ang mga nanonood sa atin, mga kababayan po natin, kung gusto niyo po maranasan ang napakaraming mga kaloob sa atin. Actually, isang kaloob sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pero ang daming mga benefits. Now, sino po ang magiging beneficiaryo? Sino magiging beneficiary? Kung ikaw ay tumanggap at tinangkilik mo ang niyaya sa iyo ng Diyos na kilalanin na kanyang bugtong na anak na si Jesucristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, lahat po ng mga biyayang ito ay laan niya para sa iyo. Pero kung hindi mo siya tatanggapin, hindi naman po niya ipipilit ang kanyang sarili. Pero sayang naman. Alam niyo po, pinakamainam po ninyong gawin. Tanggapin po ang napakagandang paanyaya sa atin ng Diyos. Romans chapter 10 verse 9 tells us that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Now, you may ask, paano kung tatanggapin sa puso ko ang Panginoong Jesus? Simple lang po. Pray this prayer with me. Buksan po ninyo ang inyong mga labi. Sundan yung panalangin ko. At the same time, buksan po ang inyong mga puso. At maniwala kayo na ang ating Panginoong Jesus ay hindi po nanatiling patay. Siya po isinilang, of course, na matay dahil po inangkin po niya ating mga kasalanan na humantong sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Then, after 3 days, God raised Him from the dead. At siya po ay buhay na buhay. At laan po niya, at gusto niya ilaan sa inyo ang napakarami po mga benefits ng krus doon na nangyari po 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay laan niya para sa iyo. Dahil alam niyo kung bakit? Mahal na mahal kayo na ating Panginoon. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, nagmumula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita simula sa gabing ito bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa inyong pagdurusa at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. Salamat, Ama, sa Kapaskuhan dahil inilaan mo ang iyong tagapagligtas. At salamat po sa pamagitan niya, nakamit ko ang buhay na wala hanggan. Salamat din po, Aba,
dahil nakasulat na at nakaukit pa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito, pinuksan po inyong mga labi, kaanin-sabay na inyong mga puso, manampalataya po kayo. Kayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. So welcome to the family of God. At samahan po kami every Tuesday at tayo po ipatuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. And this time, gusto ko naman po ipanalangin, ikaw kaibigan, kung kayo po ay matagal ng mananampalataya at sa gabing ito, talaga naman pong nabuksan, nakagalakan sa inyong mga puso at nakita niyo po napakarami pong benefits talaga na inilaan po ang ating dakilang handog ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Paniwalaan po natin ito because sa krus po ng Kalbaryo, ang tawag po dito, nagkaroon po ng divine exchange. Lahat po ng mga bagay na hindi mabubuti, inangkin po ng ating Panginoon sa kanyang katawan na humantong sa kanyang kamatayan, which He did not deserve. Alam niyo kung bakit? So that tayo mga mananampalataya, tayo po nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus sa Kalbaryo, might receive all the good things in life. Ito po hindi matanggap na maraming mga mananampalataya, but this is the truth. Now, which we do not deserve. So, ang tawag po dito ay biyaya. Kaya po ang pag sinabing grace or biyaya, undeserved favor. Wala tayong iniambag. Ang Panginoong Jesus, lahat po ang umangkin ng mga masasamang bagay para po maranasan natin. Ang kapalit nito ay buhay na ganap at kasaya-saya. And that's the essence of the gospel. That's the essence of Christmas. Kaya po binigyan ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. So, I would like to pray for you. Paniwalaan po natin ang mga katotohanan ito. Salamat, Aba. Salamat, aming Ama, sa katotohanan na inilaan mo sa amin. Na dahil po sa inyong pagkakaloob sa amin na yung dakilang handog, ang kaisa-isa, ang yung bugtong na anak, napakarami pong mga benepisyo na nakalaan sa Kanya. At ito po, alam ko po, ang 13 mga benepisyo ay hindi po sapat. Kulang po ang isang oras, kulang po ang maraming minuto para pag-usapan namin. Pero salamat po. Dalayan ko na patuloy po mamangha ang mga kapatid naming nanonood sa ngayon at makita po nila ang mga katotohanan ito. At nang sa gayon ay lalo pong maging mas makulay ang kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayon pong 2024. Salamat po sa iyong nananaga na kapahayagan. At lahat po ng papuri at pagsamba ay marapat lamang po para sa iyo aming Diyos at Ama. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat for joining me tonight. At tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa at purihin po ang Panginoon dahil sa kanyang napakagandang mensahe sa atin sa gabi ito. Dito yan sa Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ating Bible study online and we still have 8 days till Christmas and binabati natin advance wedding anniversary sila Brother Ver and Sister Edsel. This coming Sunday yan, December 22. Happy anniversary mga kapatid. At purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. And bilang pagtatapos, bago tayo matapos, gusto muna pasalamatan ating mga kaibigan, si Brother Ariel Herrera. Thank you for joining us tonight. Salamat din kila Brother Ricky Losito at kay Ma'am, kay Sister Ellen, ang ating principal. Yan. Salamat po for joining us tonight. Si Sister Becky Ambernidea, sila Sister Sally and Brother Joel Rayo. Maraming salamat. And of course, once again, I'm hoping na nanonood siya ngayon. Happy birthday, Ate Irene. Bukas po ang kanyang birthday. December 18. Happy birthday. At patuloy mo ang kinin, ang mayamang biyaya sa inyo ng Panginoon. Good evening din kay Sai Dalida. Pakisabi kay Ate Irene, happy birthday. At salamat din po for joining us tonight. Sila Brother Kevin Regarde, Sister Elisa Sulaina Bakuli, sila Brother Andy Magalong. Maraming salamat po for joining us tonight. At salamat din kila Ate Amiel, kila Brother Junex Tinador. See you bro on Sunday. Maraming salamat po. At talaga naman pong dalayan ko na ito po mga pinag-usapan natin, kung inyo pong mamarapatin, pwede po bang pakishare yung ating broadcast sa inyong mga kakilala, kaibigan at mga kapamilya. Nang sa gayon ay hindi lang tayo napapagpala, hindi lang tayo po yung nabubuksan ng kamalayan sa mga katotohanan ito, bagkus sila man din po ay matuto sa ating mga pinag-uusapan. And of course, gusto ko pasalamatan
Thank you po sa nagregalo sa atin. Ating sponsors, si Ate Maisa at ang Lapus family. Salamat po for blessing me. At sa mga kaibigan natin, patuloy po pinagpapala ang gawain natin, ating Bible study online. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa ating gawain. Thank you so much sa mga kapatid po natin. Kung hindi ko po mabagitan yung mga pangalan, alam po ng Diyos, nag-uumapaw ang aming puso sa pasasalamat kasama po na aking buong pamilya. At bilang pagtatapos, ay sa ngalan po na aking buong pamilya, sa ngalan po ni Mami Jo, ni Kuya Aves, sa ating pong technical director, and of course sa aking bunso, si Ate Yani, kami po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas. Actually, next week, Christmas na. Kaya bumabati na po kami sa inyo na isang mapagpala at mabiyayang Kapaskuhan. At maraming salamat po. At tayo po ay nagsama-sama isang taon na ang nakalipas, Pasko na naman, at magtutuloy-tuloy po ang gawain natin at patuloy tayong matuto sa yaman at biyaya ng salita ng Panginoon. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye, and better.